Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, maligayang pagdating sa New Muslim Academy at sa pagpapatuloy ng ating serye, ang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan tayo ay pinakikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa episode ngayong araw, nais kong talakayin sa inyo ang isang pangalan mula kay Allah, isang pangalan mula sa kanyang mga pangalan na umiiral, na may dalawang bahagi na nagsasama. Kaya ito ay isang pangalan na nasa anyo ng pares, tama? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang mga pangalang ito. Ito ay binibilang bilang isang pangalan. Ito ay lubos na naiiba sa pinag-usapan natin sa nakarang episode kung saan tinalakay natin ang pangalang Al-Hafid at Al-Hafid. At sinabi natin na magkatunog sila, ngunit dalawang magkaibang pangalan. Sa episode ngayon, tatalakayin natin ang mga pangalan. Ang pangalan ni Allah na Al-Muqaddim/Al-Muakhir. Al-Muqaddim/Al-Muakhir. At kahit naririnig ninyo ang Al-Muqaddim, tama ba? Iyan ay isang salita. Ang Al-Muakhir, iyan din ay isang salita. Ito ay dalawang pangalan na nagsama upang bumuo ng iisang pangalan. Kaya sinasabi nating isa itong pangalan na nasa anyo ng pares. Okay? Kaya sana malinaw ito. Ngayon, bakit hindi natin pinaghihiwalay ang mga pangalan at ano ang ibig sabihin kapag sinabi nating hindi natin maaaring paghiwalayin ang mga pangalan? Ibig sabihin kapag pinag-aralan natin sa episode ngayon ang pangalang Al-Muqaddim/Al-Muakhir, kahit na ito ay isang pares na magkasama, binibilang natin ito bilang isang pangalan, hindi dalawang pangalan. At iba ito sa nakaraang episode kung saan tinalakay natin ang Al-Hafid at Al-Hafid. Dahil doon sinabi nating ang Al-Hafid ay isang pangalan at ang Al-Hafid ay isa pa. Kaya, dalawang pangalan. Sa episode natin ngayon, Al-Muqaddim o Al-Muakhir, isa itong pangalan na nasa anyo ng pares. Ngayon, alam kong may tanong kayo at ako, nang una kong matutunan ito, may tanong din ako. At iyon ay bakit? Bakit natin ito itinuturing na pares at hindi natin ito maaring paghiwalayin at binibilang natin ito bilang isang pangalan? Aba, dahil ang mga pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay lubos na perpekto magpakailanman. Napag-usapan na natin ito ng paulit-ulit. Sa katunayan mula sa mga pangalang ito ay ang As-Salam. At tinalakay natin ang pangalang ito. At sinabi natin na ang As-Salam ay tumutukoy sa ganap, ang may-ari ng kaganapan, at mula sa kanya nagmumula ang lahat ng kaganapan. Napag-usapan na natin ito. At Al-Muqaddim, aba, suriin natin ang pangalan para lubos nating maunawaan kung bakit hindi natin dapat paghiwalayin ang mga pangalang ito, di ba? Kaya gusto nating panatilihin, ang pangalang ito ay nasa anyo ng pares. Dahil bilang pares, nagdudulot ito ng pag-unawa sa pagiging perpekto, ibig sabihin, hindi tayo makakakuha ng anumang negatibong kahulugan mula rito. At para mas ipaliwanag pa at mas maunawaan, talakayin natin ang pares. Kaya ang una, o ang isang bahagi ng pares na binanggit natin ay Al-Muqaddim. Ang Al-Muqaddim ay tumutukoy sa nagdadala sa iyo ng isang bagay. Sige, si Allah ang Al-Muqaddim. Siya ang nagdadala sa atin ng mga pangyayari. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating ipinapanalangin at ng bawat hinihingi natin. Siya ang siyang gumagabay at nagpapadali ng lahat ng ito para sa atin. Al-Muakhir ay tumutukoy sa kanya na humahad lang sa pagdating ng isang bagay sa iyo, na nagpapaliban sa pagdating ng isang bagay para sa iyo, na maaaring magbigay sa iyo ngunit hindi sa paraan na iyong inaasahan. Ngayon kung mag-iihipan mo ito sa ganitong paraan, baka masabi mo, pero sandali lang. Sa pangkalahatan sa buhay, kapag pinag-uusapan natin ang pag-aantala, itinuturing natin itong isang negatibong katangian. Tama? Isang taxi driver ang naantala sa pagdating sa atin. Negatibo yan. Hindi ka punctual. Nag-order tayo ng isang bagay at hindi nila na i-deliver, maliban pagkatapos ng ilang buwan na nangangahulugang may problema sila sa stock. Negatibo yan. Oo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay perpekto. Kaya ang Al-Muakhir sa sarili nito ay hindi karapat-dapat maging pangalan mula sa mga pangalan ni Allah. Maliban kung nauunawaan natin ang Al-Muakhir, ang nagpapaliban o pumipigil sa liwanag ng Al-Muqaddim, ang nagdadala sa iyo ng nakatakdang dumating sa iyo. Bakit? Kung nauunawaan mo na hindi ka binibigyan ni Allah batay sa iyong pagkaunawa, na siya ang nagbibigay sa iyo, kung gayon, nauunawaan mo na ang Al-Muakhir ay hindi nangangahulugang siya ang pumipigil sa akin o ang nagpapaliban sa akin. Bagkus ang Al-Muakhir ay siya ang nagbibigay sa akin kahit na hindi siya nagbibigay sa akin. Subhanallah, iniabot niya sa akin kahit na antala ang pagdating nito. Binigyan niya ako kahit hindi niya ibinibigay. Bakit ganon? Kasi siya ang Al-Muqaddim. Siya ang nagbibigay sa iyo, ibig sabihin, hindi mo kailanman mararamdaman na hindi ka binigyan ng Diyos na makapangyarihan dahil siya ay walang kakayahan. Wa iyadu billah, naway ilayo tayo ng Allah sa ganong pag-iisip. O hindi kanya binigyan dahil wala siyang maibibigay o naubos na ang kanyang mga biyaya. Wa iyadu billah, naway ilayo tayo ng Diyos na makapangyarihan sa ganong pag-iisip. Sa halip, nauunawaan natin na humingi ako ng isang bagay sa Diyos na makapangyarihan at siya ang makapagbibigay sa akin. Siya si Al-Muqaddim.
Pero siya rin si Al-Muakhir. Ibibigay niya sa akin sa tamang panahon para sa akin. Alisin niya ang aking paghihirap kapag ito ang tamang panahon para sa akin. Gagawin niya ito para sa akin sa isang paraan na titiyakin na ang aking paraiso ay mananatiling ligtas. Isipin mo ito sa ganitong pamamaraan. Humihingi ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng isang bagay at kung ipinakita sa iyo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang kaalaman, na kung ibibigay niya sa iyo ang bagay na ito, maliligaw ka at mapupunta sa impyerno. Hihilingin mo ba sa Diyos yon? O sasabihin mo, Diyos, wag mo akong bigyan nito para makuha ko yon? Sa tingin ko, malinaw ang sagot. Kaya kapag ang Diyos na makapangyarihan ay hindi nagbigay sa iyo ng isang bagay para matiyak na ligtas ang iyong paraiso, kung gayon, binigyan ka niya kahit hindi ka niya binigyan. At ito ang tunay na pangalan na Al-Muqaddim/Al-Muakhir. Al-Muqaddim ang nagbibigay sa iyo. Al-Muakhir ang nagbibigay sa iyo kahit wala kang natatanggap. Hindi ko na alam kung paano pa ipapaliwanag. Kaya isang pangalan ni Allah na magkapares, hindi kailanman naghiwalay. At sa pamamagitan nito, ipinakikilala ko kayo sa inyong Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal ko kayong lahat alang-alang kay Allah. At hanggang sa susunod, Assalamu alaikum warahmatullahi wa